الحمد لله القائل في كتابه المبين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف عنها الغمة وحذرها من البدع وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين لتكون كلمات الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال من عز من قائل عليما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل في علاه فإن الأمانة على أكتافكم ثقيلة جدا. فالله تبارك وتعالى لا يريد ظلما للعالمين، والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه فجعله بين عباده محرما. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى أن لا نتظالم بعضنا لا يتظالم بعضنا بعضا. Mga kapatid sa pananampalataya, sa araw na ito, ikalima ng Rabiul Thani, taon 1445 ng Hijrah, dalangin natin kay Allah Ta'ala na nawa ay kanyang pag-aanin sa atin, mga kapatid na naghihirap, lalong-lalo na sa Palestine, ang kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan at makamit naman nila ang hustisya sa ginawa sa kanila na inhustisya ng mga kalaban ng pananampalataya. Ito po ay hindi lamang digmaan laban sa Palestino o sa mga Arabo, bagkus ito ay digmaan laban sa Islam, laban sa banal na puok natin na pangatlo na walang iba kundi ang Baitul Maqdis. Nangangahulugan na dapat nating ipanalangin at huwag nating ipagdamot sa ang ating mga dua at ang ating malasakit sa ating mga kapatid doon, sapagkat ang kahalintulad ng mga mananampalataya, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwayat ni Imam Muslim, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Sabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam, ang kahalintulad ng mga Muslim sa kanilang pagmamahalan, malasakit at kanilang kapatiran sa isa't isa ay katulad sila ng isang katawan. Na kung sasakit ang isang parte nito, buong katawan ay magrereklamo, magko-complain, makakaramdam ng sakit, ng pagkapagod at ng tinatawag na fever o ng paglagnat ng lagnat o aapoyin ng lagnat. Mga kapatid sa pananampalataya, pag-usapan natin ang amana na tinatawag. Ang amana o pagkatiwala ni Allah Ta'ala. Ang mga ulama natin, sa binasa natin na aya sa pambungad ng khutbah sa Suratul Ahzab 72, ang amana na tinutukoy dito ayon sa mga mufassirun ay ang Islam. Sabi ni Allah, aming ipinakita
Pinupos ang amana, ipinakita sa kalangitan, kalupaan, sa mga bundok at anumang naman sa mga pagitan nito. Subalit tumanggi ang mga ito na tanggapin nila ang amanang ito. Bagkus ang tao, alalaong baga, datapot ang tao ay tinanggap niya ang amana na ito, subalit ang tao ay kanyang na-prove ni Allah Ta'ala na tunay na zaluman, siya ay zalim, hindi niya ibinigay kung ano ang karapat-dapat at jahula, ibig sabihin ay nasa matinding kamangmangan sa katotohanan. Ayon naman sa ilang mga mufassirun, pangkalahatang amana o pagkatiwala ay pasok dito sa aya na ito. Hindi lamang ang agama, kasama na ang lahat ng klase ng pagtitiwala. Pinagkatiwalaan ka ng tao sa buhay niya, pinagkatiwala ng tao ang anak niya sa iyo, ipinagkatiwala ng tao ang ng kapwa mo, ang kanyang kayamanan sa iyo, lahat ng ito papasok sa pagkakatiwala na tinatawag. Pero, pinapa-realize natin ni Allah na ang asal o yung tinatawag na original na naturalesa ng tao, zaluman jahula. Zalum, jahul. Ibig sabihin, ay siya ay nakaka-oppress, hindi niya na ibibigay ang karapatang dapat sa kanya. At sabi natin mga ulama, al-zulmu ziddul hikmah. Fal-hikmatu hiya wad'u syai'i ala mawdi'ihi, amma al-zulmu fahuwa wad'u syai'i ala ghairi mawdi'ihi. Ang zulmika o yung pag-alipusta o paglalapastangan, opresyon na tinatawag sa Islam, ang kanyang opposite ay ang hikmah o ang wisdom. Ang wisdom ay ang paglalagay sa mga bagay sa dapat niyang kalagyan. Samantala, ang zulm ay paglalagay sa bagay sa hindi niya dapat kalagyan. Bakit natin ito na topiko mga kapatid sa Islam? Sapagkat hindi maikakaila sa atin sa mga panahong ito, pagkakataong ito, maging dito man sa area na nasa labas ng area ng karamihan ay mga Muslim, alam natin na ilang araw na lamang magsasali ang ilan sa atin sa eleksyon. Sasali sa pagbuboto na tinatawag. At pipili siya ng kandidatong gusto niya na sa tingin niya ay nasa tama. Una sa lahat mga kapatid sa Islam, ang isang Muslim ay dapat niyang isa puso at isa isip. Kahit saan man siya naroroon, nang dapat na mamayagpag at mamahala sa ibabaw ng lupa ay ang batas ni Allah. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Yusuf, ang aya ay 40. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytuhumuhu antum wa aba'ukum. Ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sa mga hindi mga mananampalataya na ka-address sa kanila, ang mga sinasamba ninyong iba pa bukod kay Allah ay walang iba kundi mga pangalan lamang na pinangalan ninyo sa kanila. Makikita natin ang ating mga kababayan, maya-maya mayroon ng santo na bagong binasbasan, pagkatapos ay kukulayan, pagkatapos ay sasambay. Ang sabi ni Allah, illa asma'an, sabi niya, illa asma'an sammaytumuhu, antum wa aba'ukum, pinangalanan lang ng mga ninuno ninyo. Ganun ang mga Quraysh. Meron silang Diyos-Diyosan, si Hubal, meron sila Silat, si Uzza, at iba pa. Ma anzalallahu biha min sultan. Walang anumang authority mula kay Allah Ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Tunay na ang hukom o ang panggobyerno, pamamahala ay kay Allah Ta'ala lang. Wala tayong karapatan doon. Dhalika ad-dinul qayyim. Yan ang matuwid na relihiyon. Matatag na relihiyon. Walakin, aktharan nasi la ya'lamun. Pero hindi ito alam ng karamihan sa mga tao. Marami pang ayat sa Quran na nagsasabi tungkol dito. Kaya ang ilan sa mga ulama, sinasabi nila, ito sabi niya ang tauhidul hukum na tinatawag o yung kaisahan sa paniniwala sa pagkaisahan ng panggobyerno ni Allah Ta'ala o pamamahala ni Allah. Sabi ng ating mga scholar, kasama na ito sa tauhidul uluhiyah. Sapagkat ibig sabihin noon, ang ibada, ang pamamahala ay ibada at walang ibang nagmamay-ari niyan kundi si Allah Ta'ala. Sabi ni Allah, am lahum syuraka, syara'u minad dini ma lam ya'dan bihillah. Meron ba silang
mga kapares kay Allah Ta'ala o katambal sa Kanya, na isinabatas nila para sa kanila ang bagay na hindi pinahintulot ni Allah Ta'ala. So anumang walang kapahintulutan sa batas ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang iba ito kundi shirk at kaligawan. Ngayon, dito tayo sa realidad natin. Lahat ba ng ito ay ta'mim? Maganda sana kung lahat. Alhamdulillah, kung tayo ay ipagkakaloob ni Allah Ta'ala sa atin ang pamamahala sa mga Muslim sa buong kalupaan, gaya ng Khilafa Islamiyya noon. Pero magising tayo sa realidad na hindi ganun ang nangyayari. Mismo sa mga Arab countries, hindi nila na i-implement lahat ang Sharia ni Allah Ta'ala. Hindi lahat. Pero anong gagawin natin? Magugulo ba tayo? Magano tayo? Malayo yan sa katotohanan. Bakit? Dahil sabi ni Allah Ta'ala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Sabi ni Allah Ta'ala, huwag ninyong sirain ang lupa, huwag kayong mag-spread ng kasiraan matapos na ito'y naisaayos. So, ibig sabihin, papasok tayo ngayon sa Sharia, sa batas ng Islam, kung kailan ito maaari o pwede itong tulad nitong intikhabat o eleksyon. Gaya na lamang natin na narito tayo sa bansang Pilipinas o nasa Australia, Amerika, na tayo ay aqalliyatun muslimah. Ibig sabihin, minority tayo ng mga Muslim. Ang walang jurisprudence sa fiqh al-aqalliyah, hindi niya ito maintindihan. At sasabihin niya na ang dila ng mga ulama ngayon ay para lang ma-please ang gusto ng mga tao. O ang mga pinuno. Hindi. Bagkus tinitignan natin, ang mga ulama natin, tinitignan nila ang masalih at mafasid sa isang lugar. Aslan, hindi tayo pwedeng sumali sa mga bagay ng kufur, mga gawain ng kufriya. Naam, ang demokrasi ay kufur. Walang duda doon. Dahil ito ay hukmu sya'ab bi sya'ab. Al-hukmu li sya'ab. Ibig sabihin, ang hukom o pamamahala ay sa mga tao. Pero, nandito tayo sa tinatawag na halatul idtirar, sitwasyon na mudtar tayo. Anong mudtar? Wala sa atin ang pamamahala. Hindi tayo nanunungkulan. Hindi ang kitab at ang sunnah ang ating na-implement. Kung mayroon man tayong ma-implement sa Sharia natin, konti. Hindi ba? Ihiramin ko ang kaidah ng mga Hanafiya. Sa apat na madahib, tignan natin ang kanilang mga principle sa bagay na ito para maging malinaw sa atin. Sabi ng kaidah fiqhiyya ng mga Hanafi, simulan natin, yun ang pinakamatandang madhab, sinabi niya, la yaskutul maysur bil ma'sur. La yaskutu al-maysur bil ma'sur. Yung nakakagaan ay hindi dapat siyang mahulog nang dahil lamang sa mahirap. In other words, sa Shafi'iyya, sa kaida ng mga Shafi'i, at yun ang majority sa atin sa Southeast Asia, sabi nila, ma la yudraku kulluhu, la yutraku ba'duhu. Ay la yutraku ma tayassara min. Ano mang bagay na hindi natin buong makuha, di tanyo makawa katanim pa marinta, hindi natin makuha lahat. Hindi din pwede na iwanan ang iilan sa kanya. Big sabihin, allowed tayo magsala. Allowed pa tayo pinapayagan tayo sa mga talak natin, kasal natin. Hindi pwede na nang dahil sa hindi natin makuha yung pinakamataas, iwanan na natin yun. Maggiluwala na kita nyo, hindi ganun. Ma la yutraku kullu, la yutraku ba'du. Ay la yutraku ma tayassara minhu. Kung ano yung magaan, na yung kukunti na kaya natin i-exempted doon na pwede natin gawin, hindi pwedeng iwanan yun. Kailangan natin pangalagaan yun. So, paano natin yung mapapangalagaan? Dito tayo papasok sa darura. Ang sabi ng ating mga ulama, ad-darurat tubihul mahdurat. Ang mga bagay na necessary na gawin, mapapahintulot niya ang dating ipinagbabawal. Ipinagbabawal kang makisali doon sa
ibang pamamahala sa pamamahala ng kitab at ng sunnah. Pero sa kadahilanan na malaki ang darar o kasiraan sa mga Muslim, pag hindi siya sumali doon, pag hindi siya bumoto doon, kailangan niyang necessary sa kanyang pumunta. Ipinapahintulot ng Sharia sa kanya. Walakin ad-darurata tuqaddaru biqadriha. Subalit ang darura, sinusukat siya ayon sa kanyang sukat. Ibig sabihin, sa hala na ikaw ay nabulunan, sabi ni Imam Malik, example ng Malikiya, wala nang ibang pangtulak ng nakabara sa liig mo, sa lalamunan mo, kundi yaong nakakalasing na alak na sa harap mo. Nakakalasing na alak sa harap mo. So, darura sa iyo na pangalagaan ang buhay mo at di ka mamatay. Although darura din na pangalagaan ang akal mo, ang katawan mo, na hindi makapasok ang intoxicant sa katawan mo, pero ang pinaka-priority sa lahat, matulak yung nakabara sa liig mo. Iinumin mo yon, hindi para magpasarap ka, la tatajawaz anil had, hindi ka lalagpas doon sa limitasyon, bagkus tamang-tama lamang na may itulak yung nakabara doon. Ganito din sa atin, sa ating pagsali sa politika, mayroon tayong mga barangay o mga grupo ng mga lugar sa Pilipinas na puro Muslim majority ang nandoon. Puro Muslim. Halos lahat o majority Muslim, konti lang hindi Muslim. Ngayon, kung hindi Muslim ang mamumuno sa kanila, magkakaroon ng malaking kasiraan. Bakit? Dahil maaaring hindi Muslim ang mamuno sa kanila at ang mangyayari sa kanila ay malaking kasiraan. Kaya kinakailangan ini-encourage sa bawat lugar ng mga Muslim na magkaroon sila ng grupo, ng mga scholar at ng mga leader na sila ang tutukoy sa kung sino dapat ang kanilang pasasalihin doon sa politika na yun. Tinatawag ito sa Sharia, Ahlul Hilli wal Aqd. Ahlul Hill wal Aqd. Sila yung mga majlis o council ng solusyon at council sila ng pagbibigay ng karampatan na specific na gamot sa kung anong nangyayari sa umma. At yan ang nakakalungkot na mayroon sa iba't ibang lugar sa mundo ngayon pero hindi nagkakaisa itong mga groups na ito. Pero magkagayon man, gawin na natin kung dito sa atin sa Pilipinas mayroong magtutukoy. Halimbawa sa isang lugar mayroong Darul Ifta, sa isang lugar mayroong Ulama Council. Sila ang mag-uusap-usap at ibibigay nila sa mga lider, sa mga pinuno. Pag-agrihan nila kung sino ang pinuno na kanilang ilalagay para maidala ang mas tinatawag na magaan na kasamaan sa isa pang mas mabigat na kasamaan. Ang mga ulama, nagbigay sila sa atin ng mga principles. Masama ang eleksyon. Masama ang politika na hindi politika ng Islam. Pamumuno na hindi pamumuno ng Islam. Pero mayroon tayong isa pang principle na nagsasabi, kaida ng ating fiqh na nagsasabi, Idha ta'arada syarran, yuttakhadhu biahwanihima. Yuttakhadhu biahwanihima. Kung mayroong dalawang masamang kaganapan, masama na ito, masama ang eleksyon. Ito namang isasali natin siya doon sa kuwan o boboto ka para hindi masyadong madehado ang mga Muslim o mabagsakan sila ng mga kasamaang maaaring dulot nitong mga mambabatas na gagawa ng batas ng pwede na ang maglibi ng bakla, ihala ng itong bigla ka na lang i-rate na terorista ng walang, kinakailangan merong bumara sa kanila. So, anong ba ibabara mo sa kanila? Sa dalawang masama, kukunin mo ang ahwan o ang akhaf sa dalawang darar, sa dalawang ikakasama. So, anin ang mas lesser na nakakasama? Ang lesser na nakakasama, kung may sasalin na Muslim, kung mayroong napagkasunduan na sasaling Muslim, isasalang sa doon bilang magsasakripisyo sa doon
na ididepensa niya ang kapakanan ng mga Muslim at ng Islam bilang pangkalahatan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mga kapatid sa Islam, isang beses si Abu Dhar al-Ghifari, sa riwaya ni Imam Muslim, naglalakad siya kasama ang Nabi sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" Ya Rasulullah, ba't di mo ako i-appoint? Ya Rasulullah, ba't di mo ako i-appoint? Ito mo ako lang niya di ipagbutang ha mga commander ako, yan. Sumagot ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Daraba biyadi ala mankibay." Nilagay ng propeta sa balikat ni dito sa balikat ni Abu Dhar ang kanyang dalawang kamay at sinabi sa kanya, "Ya Abu Dhar, innaka dha'if." Ya Abu Dhar, ikaw ay isang mahinang klase ng tao. Mahina ang emosyon mo. Wa innaha amana. At tunay sabi niya na ang panunungkulan ay amana. Ito ay katiwala ni Allah. Wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama. At ito ay napakalaking problema sa araw ng paghukom at pagsisisi. Atin niya problem dakula. Pagtataksil sinbaran, kataksilan sinbaran, adlaw mahuli. Pagsusunan, adlaw mahuli. Illa man akhadaha bihaqqiha. Maliban na lamang sa kukunin ng amana na ito sa karapatan nito, sa karapat-dapat, wa adda alladhi alayhi fiha. At ibibigay niya kung anong karapat-dapat niyang gawin sa amana na iyon. Sa mga kapatid natin dyan, na sila ay nandun na, nakasalang natatakbo sila ng kapitan, kagawad, o anuman, pag nilayan itong sinabi ni Allah Ta'ala sa suratul, sa binasa natin kanina, at ngayon, ito namang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Inkwentro nila yung Abu Dhar. Prinangkahan siya ng Nabi, kasi ang Nabi prangka. Pero hindi nakakababa yun, hindi racist, hindi nakakabastos. Hindi. Sasabihin niya, mahina ka na klase. Hindi yun ikaka-insulto, mahina ka na klase, sabi ng propeta. Wa innaha amana. Ang panunungkulan ay amana ni Allah. So ngayon, kung kaya mo yung amana na yon, kaya mong kapag mayroon ng pera dyan sa iyong harapan ay hindi mo kukurakutin, ibibigay mo, idihil mo parayat, na bismillah sa amana na yan. Pero kung hindi mo naman kayang gawin yon, at ang nasa isip mo magpasarap na ko, magpasadap na ko sin dunya mo, kahirupan dunya, ikaw ay magpapasarap sa dunya mo, kahit hindi na yun sa sweldo mo, kumbaga mayroon pang under the table at lahat, wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama. Ito ay pagsisisi sa araw ng paghukom. At ito ay tunay na kalungkutan doon, magiging balakid sa iyo. Tandaan mo, hindi tayo magtatagal sa mundong ito. At ang may malaking amana pinagkatiwala ni Allah sa kanya, mas malaki ang question ni Allah Ta'ala sa kanya. Na ikaw, kung kaya mo sa leader mo, sarili mo, kaya mo ng pamunuan na sa oras ng Fajar, makasambahayan ka, kaya mo ang amana, inshallah. Kung kaya mong pamunuan sa pamamahay mo, yung mga anak mo, yung asawa mo, mapagsala mo sila, mapaghijab mo sila, mautusan mo sila ng mabuti, mabawalan ng masama, inshallah ta'ala, kaya mong amana. Pero kung hindi ganon, baka iba ang direksyon ng iyong hangarin tungo dyan. Mga kapatid sa pananampalataya, inihayag natin ang mga kahatulan na iyon upang hindi natin mabangga kung ano man ang pinahintulo o pinagbabawal ng Sharia sa atin at hindi natin magawa kung ano man ang ikakasama sa atin at hindi tayo makakatuloy sa ikakasunog natin sa impyernong apoy wal iyadu billah. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqad amarana Allah tabaraka wa ta'ala bidhalika faqala man azza min qa'ilin alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوتنا في غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائنا أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم عليك بقوات اليهودية الإسرائيلية. اللهم عليك بهم. اللهم لا ترفع بهم راية واجعلهم لنا آية يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض تحت أرجلهم يا رب العالمين. اللهم بددهم بدلا ولا تترك منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم اجعل توبتنا في كل حين عونا لتحرير بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم اجعل دعاءنا وتوبتنا عونا لتحرير بيت المقدس من أيدي اليهود الكثرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تتقبل شهداء غزة يا رب العالمين. اللهم تقبل منهم شهادتهم. اللهم تقبل منهم شهادتهم يا رب العالمين. وكن لهم وليا ونصيرا يا رب العالمين. ولا تكن عليهم يا رب العالمين. وعليك بهؤلاء الطاغية الطغاة يا رب العالمين. عليك بنتنياهو ومن عاونه ومن على شاكلته. اللهم عليك به. اللهم عليك به. اللهم اجعل أسلحته ضد نفسه وضد أنفسهم يا رب العالمين. عطل دباباتهم يا رب العالمين. عطل دباباتهم يا رب العالمين. إن نسألك في نحورهم يا منزل الكتاب يا رب العالمين. إن نسألك في نحورهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.